at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, ayon sa larawan ng Diyos, sila'y nilalang niya na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin, magpakarami kayo, kalatan ninyong lupa ng inyong supling, magkaroon kayo ng kapangyarihan sa isda sa dagat, sa ibon sa impapawid, at sa buong hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos, narito ibibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na nagkakabunga, at ang bawat punong kahoy na nagkakabinhi, inyong magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ibinibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain. At nagkagayon, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito mabuti. At nagkaroon ng umaga at ng hapon ang ika-6 na araw. Sa makatwid, mula sa pagsisimula ng paggalang, ika-6 na araw, inihayag ng Diyos ang tao niyari. Ikailan ng ating Panginoong Jesucristo? Ika-3 dispensasyon sa pasimula. Entonces, daan-daan at milyon-milyon ng tao ang nasa ibabaw ng lupa bago pa lumitaw ang ating Panginoon Jesucristo. Pero kailan ipinanukala itong dalawang ito? Tao at saka ang ating Panginoon Jesucristo, pareho, bago nilalang ang sanlibutan. Yung mga nagbabasa ng santong sulat na nagbibigay ng kahulugan, masama, naliligaw. Ang kailangan ihanapin ang paliwanag ng santong sulat, at huwag silang magbigay ng kahulugan sa santong sulat. Kung mabasa nila yung sinasabing ika ng ating Panginoon Jesucristo, bago mo nilalangan sanlibutan, ako'y inibig mo na. Hindi ika Diyos, una sa sanlibutan. Ayun naman tao, bago pa itinatagang sanlibutan, tayo'y pinili na. Hindi pareho. Ngayon, kailan inihalag ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ika-3 dispensasyon. Kailan naman inihayag ang tao? Ika-6 na araw lang. Pagkayari ng lahat ng bagay na kanyang ginawa, ang taong pinakahuli. Sa makatwid, sino ang unang nahayag sa mundo? Sa tao, sa ating Panginoon Jesucristo, unang tao. Ganon tagal? Libu-libong taon. 2 dispensasyon ang nakaraan. Samantalang 6 na araw pa ang mundo. Inilalang ng tao, una ng malaki. Ngayon, bakit ba ninyo nalala ang Ginoong Manalo? Yan tinatawag na dispensasyon. Baka hinahakanin niyang hati-hati yan. Hindi ho. Ayoko kayong papaniwalain sa akin. Ipakikita ko sa inyo kung saan naroon ang bahaging iyan ng pagkakahati. Dito sa Hebreo, sa Kapitulo 1, at ang versikulo 1, ang ganda. Pakinggan ninyo. Ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Sa makatwid, yung panahon iyon, panahon ng mga magulang o panahon ng mga patriarkas. Sino yung magulang na tinatawag dyan o patriarkas? Adan, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, at ang 12 angka. Yan ay panahon ng patriarkas. Entonces, yan ang kausap ng Diyos sa unang panahon para ipahayag ang kanyang salita. Sa iba't ibang panahon,
sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ito ang ikalawang dispensasyon. Sa unang pagsasalita ng Diyos ng kanyang gusto para malaman ng tao sa lupa, sa mga patriarka o mga magulang. Sa ikalawa, sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon din noong panahong iyon, sa pamamagitan naman ng propeta na ibigay ng Diyos ang kanyang salita. Ikalawang panahon, nagsalita sa atin sa huling araw na ito, huling dispensasyon, sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng bagay. Tatlong dispensasyon. Kailan ninihig ang ating Panginoon Jesucristo? Sa pasimula ng ikatatlong yugto o dispensasyon ng panahon. Ngayon, iwan natin ngayon niya. Kung ang ating Panginoong Jesucristo sa pasimula ng ikatatlong dispensasyon napahayag, nung bago lalangin ang sanlibutan, anong kalagayan meron siya? Iyan ang tingnan natin. Para makita nating maigi kung ano ang ating Panginoong Jesucristo at kung sino siya, kung tama nga yung sinasabi ng Katoliko at Protestante. Itong sinasabing ito, hindi akin. Binabasa ko sa inyo. Kaya hindi matatawag Manalo kontra Katoliko yung Protestante. Protestante kontra Manalo at Katoliko. No, senyor? Katoliko kontra Jesucristo, Apostol, Propeta, Diyos. Protestante, the same, ganun din siya. Pareho sa makatwid. Ngayon, Jesucristo, Diyos, mga apostol, kontra Protestante, Katoliko. Bakit? Ito nagsasalita. Kanilang salita, hindi ako. Ngayon, ano ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo bago nilalangan sa libutan? Pakinggan ninyo. Nang pasimula si Verbo. Ang Verbo ay sumasa Diyos at ang Verbo ay Diyos. Oh, bakit ika? Diyos pala ang Verbo. Ngayon, tayo pumunta roon sa salitang Verbo. Ano yung Verbo? Salita. Kanino salita? Sa Diyos. Oh, kaya tanong sabi, sumasa Diyos yung salita. Ngayon, yung salita, Diyos din. Pagkat sa Diyos yun. Si Kristo ikay salita. Ganito yan. Pero huwag kayong malinlang. Yung hugong na yun, kanino? Kay Manalo. Ano ang laman? Wala. Wala. Pero, sinabi ko, Juan, kanino yung hugo? Kay Manalo. Ano ang laman? Si Juan. Sa makatwid, iba yung sinasalita kaysa ron sa salita. Sino ang Kristo? Ang sinasalita. Alin ang salita? Yun sa Diyos, yun Diyos. Yan ang pagkakaiba. Pinanukala ang ating Panginoon Jesucristo na magkaroon ng Kristo sa pasimula, wala pa. Panukala lang. Pinanukalang magkaroon ng tao, wala pa. Panukala lang. Ngayon, sa makatwid ang tao, sinalita. Ipinahayag. Si Jesucristo sa pasimula, bago lalangin, ipinahayag. Pero, ano nagpapahayag? Diyos. Paano na ipahayag? Sa boses ng Diyos. Yung laman ng boses, yun ang Kristo. Sa makatwid, ano ang Kristo noon? Wala pa. Ano? Balak. Ang Kristo. Pero wala pang kalagayan. Wala pa. Balak pala. Ngayon. Kailan siya nahayag? Ito, pakinggan ninyo. Nagkatawan tao ang Verbo. Sa makatwid, nagkaroon ng laman at buto. Binigyan ng Diyos ng katuparan na mahayag ang kanyang balak at nang mahayag. Ano? Tao. Sino nagsasabi?
ang apostol na si Juan sa kanyang pagsulat, nagkatawan tao ika. Ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo, ano ang patutuo sa kanyang sarili? Tingnan natin kung ano ang patutuo niya. Dito sa Juan, Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo, Kapitulo 8, versikulo 40, salita ng ating Panginoon Jesucristo, ang kausap, mga Hudyo. Ganito ang sabi niya, "Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao na sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos." Ano ang patutuo ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Tao. Anong sabi ni San Juan? Ang salita na sinalita ng Diyos ay nagkatawan tao, naging tao. Ano naman ang sabi natin Panginoon Jesucristo sa kanyang sarili? Siya ay tao. Bakit di kanyo ako pinagsisikapan patay? Ako'y nagsasalita ng totoo. Ngayon, ano naman ang pagkakilala ng Diyos sa ating Panginoon Jesucristo nang ipahayag ang ating Panginoon Jesucristo sa lupa? Ano ang pagkakilala ng Diyos sa Kanya? Pakinggan ninyo. Bago ko basahin itong ibig ko ng istoryahin sa inyo ito. Itong si Jose, galing sa lipi ni David, may edad na. Siguro, mga 35 taon o 40 pa ang edad. Kesa kay Maria. Maaring ang biring Maria, mayroong mga 22 o 25, ang abante naman ni Juan, mga 40 ni Jose na naging asawa. Sa makatwid, si Jose matandang-matanda na. Ang itinataas lang ng bilang niya, mga 40 o 45 ang edad sa taas. Pero, yun namang isa, mga 22. Sa makatwid, kapag kayong 25, si dalawa, maiisip na ninyo kung gaanong kahaba yun. Mga 67 taon kayang asawa'y 22 taon. Ngayon, siya nakikisama. Banal ang kanyang pakikisama, hindi pares ng mag-asawa, kundi pagmamahal bilang katulong sa buhay, minamahal niya. Wala, yung tungkol sa kalagayang mag-asawa, hindi niya pinakikialaman. Pero, napansin niyang itong siyang lumalaki. Ngayon, para walang iskandalo, hindi siya nag-ingay-ingay. Sapagkat kung sasabihin niya, bakit lumalaki yan? Marahil yung babae di primera sa katwiran niya. Walang mananalong lalaki niya. Iisa pang iyo ay mga 25 ng pahalang-halang at pakursada ay nakakapagtilaok na yung mga babae. Kaya si Jose, para iwasan itong gulong ito, sapagkat ang kalaban ni babae, hindi siya mananalo, hindi nakumbo. Anong ginawa? Kinuha yung kanyang kaprasong balutan, yung kanyang tungkod, naglakad. Hindi nagsabi kanino man, lumayas pagkat ayaw niya ng babae na naglalama. Ngayon, ito ngayong babasahin ko ang kadugtong niya. At ito, pakinggan ninyo. Si Jose, na kanyang asawa, palibhasa lalaking matuwid, aayaw ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan. Nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. Sa makatwid, tumiwalay siya ng lihim. At samantalang pinag-iisip-isip niya siguro, sino kayang lalaki ang nakasira riyan? Paano kaya nasira? Saan kaya naroon ginawa itong kataksilang
Samantalang pinag-iisip-isip niyang palakad siya sa paglayas at malayo na kay Pala, ang Diyos na nakaalam ng sekreto at katotohanan ng lahat ng tao, inutusan ang isang angel, pumarong ka kay Gabriel. Pumarong ka kay Jose. Gabriel, tingnan ninyo. O anong sabi ng Diyos, nadala ni Gabriel. Ganito ang sabi niya, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao sa Espiritu Santo. Tanong, anong sabi ng Diyos na dala ng anghel kay Jose para huwag lumayas? Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang dinadalang kahoy, ang dinadalang tao lalang ng Espiritu Santo. Hindi sinabi ng Diyos na, Gabriel, paroong ka kay Husing lalayas dahil sa duda sa kanyang asawa. Paliwanagin mo ng katotohanan na iyon lalang ng Espiritu Santo. Yung dinadalang nasa tiyan, Diyos. Senyor Katolikos Protestantes, kumusta kayo? Yan linaw-linaw niyan. Anong sabi ni Jesucristo? Tao. Anong sabi ni Juan Apostol? Nagkatawan tao yung panukala. Anong sabi ng ating Panginoon? Tao. Anong sabi ng Diyos para patutuhan ng kay Jose kung sino ang nagdadala, kung sino ang dinadala at kung sino ang gumawa niyan? Espiritu Santo. Ano ikang dinadala? Tao. Napakalinaw. Napakalinaw. Ngayon, nangangating Panginoon Kristi manalangin sa Diyos. Ano ba ang kanyang ipinapanalangin pa? Tingnan ninyo. Babasahin ko sa inyo. Sayang, napakinggan sana ninyo una kong leksyon. Yung mga naririto niyan, magiging ganap. Sa mga susunod-sunod pa yan, makikita ninyo. Pakinggan ninyo ang panalangin ng ating Panginoon Kristo. Sa Kapitulo 17, Juan, versikulo 1,